ng mga bahay-bahay. Opo. Oo, yun lang ang ano niya. Tapos ano yan kuya, pag hindi siya makakain, masisiraan siya ng pait. Ganon. Kaya nga po dito, medyo okay na po siya kasi pinapakain namin siya sa takdang oras at panahon. Oo. Kaya lang ay ang mission talaga ng Team Daddy Frankie is matulungan at maibalik sa kanyang pamilya. Kaya ito yung reason bakit na kami tumatawag sa inyo. Pero totoo ba yung balita, ma'am? Kasi nung na-rescue namin siya sa Bukawi, Bulacan, Oo. yung mga taong nandoon may nakapagsabi sa amin na teacher daw ito. Totoo po ba yon? Hindi totoo yan. Hindi siya teacher kasi magaling lang siya mag-English. Ay, ganon. Oo, hindi yan teacher kasi alam ko yun. Okay po, salamat po. Tapos pero may nagme-message siya, may nag-text din, may nabasa rin kami sa comment section na pinapatunayan niya na teacher siya. So gaano po ba siya katagal na wala dyan sa inyo bago nyo siya nakita sa social media? Siguro mga 5 taon na po. 5 years ago, nakalipas. Oo, pero ang alam ko talaga, alam ko yan, nakatira yan dito sa auntie ko, hindi yan teacher. Ay, ganon. Oo, nag-aaral lang siya dito sa amin, malapit lang din sa amin na baryo. Tapos nakatira siya doon sa bahay-bahay ng kabilang baryo namin. Tapos pinakain siya sa auntie ko, hindi siya teacher. Ay, Alam ganun. ko yun. Oo, alam ko yun si Nancy kasi Nancy na yan dito. Nancy talaga. Opo. Oo. Salamat ma'am ha. Gano'n na lang kuya, ipasok nyo na lang yan sa ano, yung... Ma'am, ganito po yun. Kung sakasakaling makakita kayo ng kamag-anak or what, pakisabi na lang para gusto namin silang makausap. Kasi po ma'am, hindi namin to pwedeng ipasok sa paggamutan na walang signatory ang kamag-anak. Oo. Opo, kailangan talaga yung pamilya ang pipirma para ipasok. Marami na po kami dinala, kami ang gagawin namin. Tutulungan namin sila para dalhin doon kung ano man yung pangailangan, kami ang gumagawa. Pero yung magpipirma, kailangan talaga kamag-anak. Kung sa batas po natin is pwedeng ipagamot ng kahit sino-sino lang, ay mabilis po ang proseso. Pero syempre, meron tayong sinusunod na batas para makuha yung pagkakakilanlan, kamag-anak ang pipirma bago may pasok. Si Nancy kasi, pag gumaling na yan, mabait naman siya. Opo. Oo, pero pag hindi na naman yan makakain, aalis yan talaga, maglalakad-lakad. Kaya nga nakapunta siya ng Maynila, nang nagpa-mate siya, kumuha siya sa amo niya ng pera, kapitbahay namin dito, pumunta siyang Maynila. Kaya nakita namin, si Nancy talaga yan. Siya talaga? Oo. Pero hindi yan teacher, promise, 100%. Ay, ganon. Sige po. Pero magaling lang siya mag-English kasi yung parang, din yung utak niya minsan. Pero alam ko na dito mag-English yan dito sa amin. Pero hindi yan teacher, hindi siya nakapag-aral ng high school ata eh. Sige. Sige po ma'am, maraming salamat po. Tatawag na lang ako sa iyo pag nandito man yung naglalaba sa akin, kapitbahay sila doon. Yes ma'am. Tatawag na lang ako Kuya Frankie. Opo. Si Annalyn Baruca pala to. Yes ma'am. Salamat ma'am ha, salamat sa time niyo po. Tatawag na lang ako kung ano yung desisyon ng mga pamilya na, pero alam ko talaga yan si Nancy, pinabayaan na nila yan. Kawawa naman. Oo. Ma'am, thank you so much po. Salamat sa oras ninyo, salamat sa pagtanggap ninyo ng tawag ng Team Daddy Frankie. Salamat Mabuhay po kayo, God bless po. Bye. So ayun mga kababayan, unti-unti tayo nakakakuha ng info pero hindi pa rin kamag-anak. Mas maganda mga kababayan, totoong kamag-anak para makuha natin yung desisyon nila kung paano tayo magsisimula. Gaya po ng sinabi ko mga kababayan, hindi namin pwedeng dalhin to sa pagamutan, ipasok pag walang kamag-anak na pipirma. Diba? Pero meron pa ditong nag-message mga kababayan. Pero syempre bago ko basahin ulit ito mga kababayan, share nyo po yung videos na ito para mas makatulong pa tayo makita ng totoong kamag-anak, no? Ito pa mga kababayan, may nag-message pa po dito. Sabi ni GM Marlo Haroy Babor, ayan. Sir, totoo mo, Sir, totoo mo.
Ano, tumutulong pa rin naman kay Nancy. Sige. Sir, tumutulong ka rin naman kay Nancy. Pakihatid na lang dito sa amin sa Negros Oriental, Santa Catalina. Sir, lubos-lubusin na lang po, sir. Sabi naman ni Edgar Duran, yaga sa amin yan. Yaga sa amin yan. Okay. Okay. So, sabi ni Sir Marlo, tumutulong na rin lang daw ako. Lubos-lubusin ko na ihatid sa Negros Oriental, Santa Catalina. Lubos-lubusin na raw. Yan. Sagutin ko lang po ito mga kababayan. No? Kaya nga po ginagawa namin ang paraan lahat mga kababayan dahil gusto namin talaga siyang matulungan. Kaya nga po nagme-message kami, nakikiusap kami na i-share para makarating sa kamag-anak. Itong sinasabi ni Sir J.M. Marlo Haroy Babor na to na lubos-lubusin na, ano po yun sir? Idaan natin sa proseso. Kasi ihahatid po namin ito, napakalayong lugar, ganitong status niya. Medyo sablay tayo sir pag ganon. Kasi syempre, hindi ito normal. Sa pagbiyahe pa lang namin, hindi naman natin pwedeng itali yan. Kaya naghahanap kami ng mga kamag-anak para sa pagbiyahe natin, ma-witness or may kasamang kamag-anak. Sa pagbiyahe, walang problema mga kababayan. Ang hinihiling lang namin, i-share nyo tong video na ito para may kamag-anak kaming kasama kung anong desisyon. Kasi syempre mga kababayan, sa part din namin, kailangan i-safety din natin kasi alam nyo naman dito sa Pilipinas, hindi sa po sa hiniling kung anong nangyari dyan sa biyahe, kailangan may nakaka-witness. Hindi naman namin sinasabing pababayaan, pero kailangan may permiso ng pamilya. Mawi-witness yan, no, mga kababayan? At saka, ihahatid po namin halimbawa sa Santa Catalina, di ba? Pagdating namin dun, walang kamag-anak na magkiklaim. Saan namin ididiretso kung ihahatid na? Hindi naman sinabi kung itong nag-text na sabi lubos-lubusin na, hindi naman niya sinabi kung kamag-anak siya or what. Wala rin siyang binigay na number. So, pagdating namin sa lugar na yun, napakalayo, saan kami tutuloy? Kanino namin iti-turn over? Kaya nga ngayon, nandito siya sa aming pangangalaga at nakipag-communicate pa kami sa mga kamag-anak, mga kababayan. Ganun po yun. Hindi po ganun kadali na, ay, lubos-lubusin na ang tulong. Dalhin na ito, ibiyahe ito sa kung saan to. Siyempre, lahat ng mga nakakita, hindi pa natin sigurado. Kaya kailangan, bago natin ibiyahe itong mga kababayan, make sure na may turnover, may tatanggap kung saan dadalhin. Hindi po kasi biro-biro ang pagbiyahe natin, mga kababayan. Hindi rin biro-biro ang pamasahe sa barko, di ba? Ganun po yon. Sana maintindihan nyo. By the way, salamat pa rin sa iyo, GM Marlo Haroy Babor. Sana naunawaan nyo po yung sagot ko sa comment ninyo, no? Ayan. Kaya mga kababayan, kung sino man po ang nakakilala, nakapanood, baka kapitbahay nyo ang kamag-anak ni Nancy, please po, pakisabi na nandito.